makapag-asawa at napangasawa ko nga si Jake, napasunod ko siya na magpakasal kami sa Red Book at Baril. Buti na lang hindi ito natuloy. At nakasal kami sa simbahan dahil nga sa pakiusap niya na doon namin gawin yun para daw walang masabi ang kanyang mga kamag-anak. Sa simula ay ayos, ngunit dumating kagad ang pagsubok sa buhay namin bilang mag-asawa sapagkat nahuli ako at na-stockage sa krami sa pagiging aktivista ko na lalong nagpadilim sa aking mundo noon. Na siya rin naman pumukaw sa natutulog kong pananampalataya sa Diyos. Nang ilabas ako sa seldang mag-isa sa 10 oras ng gabi, nagdulot ito ng matinding takot sa akin sapagkat nanindig ang aking balahibo dahil lang nasa isip ko, salvage na yata ito. Napatitig ako sa DI noon at nagtanong sa sarili na kung talagang katapusan ko na, okay lang, mamatay man ako, may silbi sa tao. Nang ako'y panatag na, sumama ako sa sundalo. Kaya lang, laking pagtatakaw. Kasi sa gym lang ako dinala at kami magpipimpong lang pala. Yun ang hindi ko makakalimutang unang pagtawag niya upang siya'y makilala. Nakagisnan kong hindi kami palagi ang nagdarasal, nagsisimba at kanya-kanya pa. Wala sa pamilya ko ang spirit of togetherness. Sagada hindi ako masaya. Naghihiwalay kami ng masasamaan loob sa di pagkakaintindihan. So I became narcissistic, I rejected and abandoned. Nasabi ko, sana hindi na lang ako isinilang. Bakit parang walang may gusto sa akin? But in spite of being wounded, I must go on living. Even it hurts me so much. Ako'y nag-aral hanggang makatapos at naging isang nurse at nakapag-asawa. Dito, lalong nabawasan ang faith ko dahil sa influence ni Tony. Isa nga dito ay nung damputin si Tony, nandi ko alam na mga tao. 7 buwan akong nagdadalang tao sa panganay namin. Kahit ating gabi na, patakbong hinabol ko ang sinasakyang jeep ng army. Subalit hindi ko sila nakita. Sa kalituhan, nasumpungan ko na lang ang aking sarili. Nararoon sa Birhen Dolorosa Chapel at nananalangin, nagmamakaawa, nagsusumamo. Halos ayaw ko nang kumain. Hindi mapalagay dahil feeling ko'y wala nang saysay ang buhay ko kung mawawala si Tony. Walang kaagapay. Dininig ng Diyos ang aking panalangin. Nalaman kung nasaan si Tony dahil bawal dalawin, nagtiis akong silipin siya sa viewing hall habang umiiyak. Awa, takot at pangamba ang aking naramdaman. May pag-asa pa kaya kaming magkasama? Magigisnan ko pa ba si Tony at pati ng aming anak? Dito lalong sumidi ang aking pagkauhaw sa paghahanap ng magandang kinabukasan. Doon dumating sa buhay namin ang seminar na yon sa Marriage Encounter na nag-overhaul sa aking paniniwala. At siya rin gumising sa puso kong ahaw sa kalinga. Ang napakahabang panahong galit ko pala ang nagsilbing hadlang para di ko siya makita. Ang pagtawag pala niya ay di ko naririnig pagkat nabingi ako sa mga pangungutya at pag-alipusta na nagpatigas sa aking puso. Kaya't di ko napapansin ang pagkauhaw ng Diyos sa akin na ilang beses nang nagsasabing ako'y nauuhaw. Kung kaya nang ito'y aking malinawan, nasabi ko sa Panginoon, narito ka lamang pala Panginoon sa aking puso, huwag mo akong iiwan. Doon ko napatunayan na ang masasamang karanasan palang yun, na dati aking kinamuhian, ay dapat ko palang pasalamatan. Subalit, mabait nga ang Diyos, naligtas ang aming relasyon nung kami mag-marriage encounter. Dito ko na-realize ang meaning of love na matagal nang pinananabikan ng Diyos sa amin ni Tony. Dapat pala, ang pag-ibig namin ay walang sukatan, walang hangganan, walang labis, walang kulang. Laging may pasasaalang-alang, hindi alintana ang hirap at sakit, kahit maging kapalit ay ang aming buhay. Kaya't ang Diyos ay nauuhaw sa aming pagmamahal. So, as husband and wife and as a family, we must continue to love each other for God's sake and glory. At para maibahagi namin ito sa iba, mula noon hanggang ngayon, ay nagsiserve kami as team presenter and team trainer and team family sa aming apostolate bilang family apostolate sa Family Encounter.
sa buong kapuluan dito sa Pilipinas. Saan man may parokyang nangangailangan ay naroon po kami. Maraming salamat po.